Umibabaw ang sigaw ng hustisya at kalayaan sa harap ng Department of Justice at Korte Suprema ngayong araw. Ibinandera ng ilang mga organisasyon ang kanilang mga hinaing para sa hustisya. Bit-bit nila mga litrato ng mga napatay at patuloy na nakakulong. Kasama rito ang kaso ng Bloody Sunday Massacre noong 2021, kung saan hindi bababa sa 9 na aktivista ang nasawi sa isang malawakang operasyon ng kapulisan. Isa sa mga nasawi, si Manny Asuncion, isang labor leader na napatay habang kasama ang kanyang asawa. Nananawagan po kami sa DOJ na bigyan nila ng katarungan at panagutin yung mga 17 mga kasundalo kapulisan na pumatay sa aking asawa at higit sa lahat sa mga Bloody Sunday Massacre. Nangyari ito panahon pa ni Duterte matapos yung kanyang anunsyo na kill laban sa mga aktivista at progresibo. 3 taon sa ilalim ni Marcos Jr., sa ilalim ni Secretary Boying Remulla. Dinismiss yung mga kasong isinampa ng mga pamilya, partikular yung kaso ni Nakama ni Asuncion at yung kaso ni Nachaya at Ariel Evangelista. Bit-bit din ng mga grupo, mga dokumento ng Investigate PH na naglalaman ng mga kasong paglabag sa international humanitarian law. Kasama rito ang red tagging, enforced disappearances at aerial bombing sa kanayunan. Yung mga tools of war na ginagamit sa isang sitwasyon na merong armed conflict, hindi dapat nadadama yung mga sibilyan. Panawagan ng kalayaan naman ang sinusulong ng grupong Kapatid. Hindi napigilan ni Simon ang kanyang pag-iyak habang nagtitipon ang kanyang pamilya sa harap ng Korte Suprema. Panawagan nila, palayain na ang lola nilang political prisoner na si Virginia Villamor na kasalukuyang may sakit. 6 na taon na siyang nakakulong dahil sa kasong illegal possession of firearms. Hindi po namin matanggap na tumagal siya ng 6 na taon and hindi pa rin po siya alam yung process po ng justice system dito. Ang bagal, and sana nga po, yun nga po, pakinggan po yung dinig po namin na palayain po yung lola po namin. Ang lola ko, ang OWA ko na si Virginia Villamor ay 73 years old na. Nung high school pa lamang po ako, siya ay nakulong na po at naghihintay kami hanggang makalaya siya from the previous administration to the current. Ayon sa Bureau of Corrections, 3 preso ang namamatay araw-araw dahil sa kawalan ng serbisyong medikal at sobrang pagkasiksikan sa kulungan. Sa 756 political prisoners, 8 na ang nasawi sa unang 2 taon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. 12 naman sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Kapatid spokesperson Fides Lim, ang writ of kalayaan iminungkahi ni Senior Associate Justice Marvic Leonen bilang sagot sa 2020 petition ng grupo para sa humanitarian release ng mga presong medically vulnerable. Inaasahang magiging legal remedy rin ito para sa jail congestion, subhuman conditions at violations ng mga karapatan ng persons deprived of liberty o PDLs. Pero hanggang ngayon, nananatiling pending ang status nito sa Korte Suprema. Ang tanong namin, ano na nangyari? Nangyari na sa writ of kalayaan. Isang malinaw na mensahe ang pinarating ng mga nagpoprotesta dito sa kahabaan ng Padre Faura. Ang hustisya at kalayaan dapat maramdaman ng lahat, hindi lang ng iilan. Para sa Agenda, Hannah T, BNC.